May isang senador, mga kababayan. Isang senador na kumikiling. Ang alam ko, kumikiling sa mga Tsekwa. Ang gusto na mangyari, ibigay na o i-give up na ang West Philippine Sea sa mga Tsekwa. Malupit to, mga kababayan, no? Matindi to. Ito yung senador na binoto natin ng ating mga kababayan. O ngayon, ano nangyayari ngayon? Ayan. So itong ating bibigyan ng ng reaction video, komentaryo, criticism, kung ano man inyong mga komentaryo diyan, pwede rin naman kayo mag-comments diyan, mga kababayan. Ito ay tungkol sa West Philippine Sea na naman. Itong West Philippine Sea na naman gustong ipamigay. Ipamigay ng isang senador ang kanyang aswestyon. Ay nako, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paka-subscribe din kay Melbs Castle. So sa kanyang video to na ating bibigyan ng mainit na komentaryo at reaction. Kasi itong itong usapin na to ay tungkol sa bayan na gustong ipamigay ng isang senador. Okay, no? So please like and subscribe na lang muna. Okay, no? Umpisa na natin. Kalayaan Group of Island isuko na daw sa China. Yan ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Grabe, sobrang napakawalang kwenta niyan. Kaya mga residente sa Pag-asa Island, galit na galit. Pinalagan ang pahayag niyang ni Marcoleta. Ano bang gusto ni Marcoleta? Ipamigay na lang sa China? Pati nga ang mga maritime expert nagulat din sa pahayag na yan. Sa Senado kasi, napakalaking kontrobersya ang sinabing ito ni Marcoleta. Dahil hindi naman daw kasi pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island, isuko na lang yan. Tanong ni Marcoleta sa AFP, anong gusto nyo? Mapagpatayan tayo sa hindi naman natin totoong teritoryo. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi lang daw Pag-asa Island ang dapat isuko ng Pilipinas. Pati Uy, grabe, ang iba no? pang features ng ating bansa. Okay to, no? Okay to si Senador Marcoleta, no? Ang sabi niya, ibigay na lang daw para madali. Anong klaseng naman to, no? Anong klaseng pag-iisip naman to? Grabe, no? Ang Kalayaan Group of Company, ang pagkakalam natin, ay matagal nang inookupa ng mga Pilipino yan, yung panahon pa ni Marcos. Ayan. Kaya nga, ayan, kasama nga yan sa arbitral ruling, yung naipanalo natin, sakop yan ng arbitral ruling na naipanalo noong 2016. Kasama yan. Ngayon, ang gagawin ngayon ng isang senador, ayan, ipamimigay na lang sa mga Tsekwa. Matindi, ang lupit, no? Ang lupit nito, no? Ano bang nasa utak kaya nito? Grabe, kaya nga maraming tumutuligsa Maraming tumutuligsa sa kanyang pahayag na yun. Kaya pwede rin na kayo mag-comments yan, mga kababayan, I-give off na rin daw. Wow, i-give up. Pag-asa, yung parola, yung kota, at yung landcam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way beyond our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Matindi. Mako-coordinate na natin lahat. Grabe. Puro West Philippine Sea nga ang pinupuna at sinisita nitong si Marcoleta. Bakit itong military base ng China way beyond o napakalayo niyan sa China? Libo-libong kilometro kung tutusin. Bakit hindi nagsasalita dyan si Marcoleta? Oo nga naman, no?
Tingnan mo, itong yung ginawa nilang artificial island, itong China, no? Napakalayo sa kanilang bansa yan, pero inukupan nila ay ang mischief trip na yan. Dati ano lang yan. Dati lang kumbaga anuhan ng mangingisda, tambayan ng pangingisda, ang sabi ng mga inchik. Sa katagalan ginawa na nilang military base nila diyan. Ayun. Kaya ano yung nangyari? Kaya nga, kita na mo, hindi sinisita. Bakit hindi sitahin ni Senador Marcoleta yan? Tama nga naman, no? Ba't hindi sitahin? Napakalayo niyan sa China. Ayun ang malapit sa atin, yung Mischief Reef. Ay, nako. Kaya itong si Senator Ping Lacson agad sinita. Mali ang sinasabi ni Marcoleta ang hindi sa atin yan. Nakasaad sa UNCLOS na kahit hindi pasok sa 200 nautical mile easy, basta ikaw ang nakadiskubre o ibinigay sa'yo, ay sa'yo na yan. Calayan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Calayan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Calayan Island Group, and it is ours. Yung Spratlys Island, di ba si Tomas Cloma yung naka-discover nito? Tapos inoccupy niya. And this was formalized by the former president, the late President Marcos Sr., by way of a presidential decree. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. Nagalit naman ang ilang maritime expert tulad ni Professor J. Batumbacal at Justice Secretary Antonio Carpio kay Marcoleta. Mag-aral ka muna, Marcoleta, hindi ka puro tahol. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Hindi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Calayan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. Okay. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical mile. Justice, Klaro yun. Justice Carpio. Basahin niya lang yung batas. China nga ang nagbibinipisyo kay Marcoleta. Kayo, anong reaksyon nyo sa sinabing ito? Isuko daw ang buong Kalayaan Group of Island. Komento sa baba ang yung salobin. Oy, ayan Kitang-kita naman natin mga kababayan na kung paano kumiling ang isang senador sa interes ng China. Talagang grabe na nangyayari talaga, no? Talagang halatang-halata na Halatang-halata na parang pro-China na Ay, nako, kawawang Pilipino, no? Bakit tayo nagkaroon ng ganyan senador? Tingnan mo, maraming tumutulig sa kanyang pahayag na yun na ipamigay ang buong West Philippine Sea sa mga Chekwa. Nakakalungkot talaga, no? Okay, no? So, mga kababayan, no? So, hanggang dito na lang tayo, no? So, please, bago tayo magtapos please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking pang-i-upload sa sunod na araw. Okay, no? So maraming salamat.